naman tayong pinagkalooban ng ating mahal na Diyos ng isang napakagandang pagkakataon upang tayo magkasama-sama sa ating programang sinusubaybayan sa oras ng pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Ilioma ang maghahatid sa inyo ng magagandang mga leksyon mula sa pinag-aaralan nating Study Bible Guide na kung saan tayo ay nasa ika-13 na ng pag-aaral. Pastor, kamusta po kayo? Mabuti po, Pastor. Kagaya ng iyong naturan ay nasa ika-13 na, pero ako'y namangha na meron palang pang-14 na leksyon at yun ay ating wawakasan pagkatapos ng ating pag-aaral ng leksyon sa araw na ito. Kaya nga, natutuwa tayo sapagkat marami ang siyang sumusubaybay ng programang ito na hindi natin makakalimutan na bago tayo magpasimula ng ating pag-aaral na sila'y batiin natin. Kaya kahit saan man kayo naroon maginigiliw namin mga kaibigan, tanggapin niyo ang aming mainit na pagbati at maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay na sana ay marami pa ang siyang sumabaybay ng programang ito upang patuloy nating maabot at matutunan yung lalim ng mga bagay na nais ng Diyos na makuha natin mula sa pag-aaral. So tayo ngayon ay nasa ika-13 na ng serye katulad ng nabanggit kanina at ang pamagat ng pag-aaral ang karakter ni Job. Dito sa seryeng ito, babalikan natin ang mga pangunahing leksyon na ating napag-aralan mula sa aklat ni Job. Ating pag-uusapan ang kanyang naging katapatan at pagiging masunurin sa Diyos sa gitna ng mga pagdurusa at pagkaubos ng kanyang mga ari-arian at mahal sa buhay. At papaano mamuhay na nananampalataya sa gitna ng pagdurusa. Subalit bago po tayo pumalaon dito sa pag-aaral, hilingan natin si Pastor Ilioma na magbigay ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Kagalang-galang na Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito ay muli kaming lumalapit sa inyo upang idulog ang aming pangangailangan na inyo kaming patnubayan ng inyong diwang banal upang kung magkagayon, ang aming pagtalakay ay magiging katanggap-tanggap sa inyong harapan at magiging pagpapala para sa aming mga taga-subaybay. Gamitin ang inyong salita na mabitang instrumento upang kung magkagayon, kami ay titingin ng mabuti sa inyo bilang huwaran, makita ang aming mga pagkukulang at hingi ng tawad at kung magkagayon, maghahanda kami sa inyong muling pagbabalik. Ingatan kaming sama-sama sa sandaling ito sa pagtalakay ng inyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ating susing talata, masusumpungan sa Tiago 2:22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Pastor, ang karamihang mga nag-aaral ng Biblia ay ang tingin nila ay parang ang aklat ng Santiago ay hindi sumang-ayon sa mga aral ng aklat na isinulat ni Pablo. Kaya nga sa pag-aaral ng canonization ng Bagong Tipan, ang aklat ng Santiago ang isa sa pinakahuling aklat na isinama sa mga aklat ng Bagong Tipan. Bakit? Ang akala ng ibang mga tumitingin sa aklat na ito, itinuturo ni Santiago na ang kaligtasan ay pananampalataya at gawa. Pero hindi ganoon eh. Mapapansin natin sa mga talatang ating binasa, sa yung talatang binasa na ang pananampalataya ay gumagawa. Hindi pananampalataya at gawa. Hindi kundi pananampalatayang gumagawa. At doon ay sa buhay ng isang mananampalataya, makikita yung gawa sa kanyang buhay na naudyukan at motivated ng pananampalataya o yung tamang ugnayan sa Diyos. Yeah. Subalit ang Diyos ay ibinibilang tayo sa pamagitan ng pananampalataya. So hindi tayo o kaya hindi tayo naaring ganap dahilan sa mga kabutihan na ginagawa mo o kaya yung layunin mo na gawin yung isang bagay na mabuti sapagkat para ikaw ay ibilang na matuwid ng Panginoon. Hindi. Hindi yun ang batayan, Pastor. Hindi pananampalataya at gawa ang batayan na tayo aariing ganap. Hindi. Kundi pananampalataya sa mamagitan ng biyaya
at yun ay ang kaloob na walang bayad ng Diyos na tagapagligtas. Yeah. At sa pananampalataya, doon na ihahayag kung anong karakter mayroon ng isang tao. Ayan, ginamit mo, Pastor, at ginamit sa ating pag-aaral yung salitang karakter. Linawin natin, kasi iba yung karakter, iba yung reputasyon. Ayan, gusto kong linawin natin. Yung reputasyon, yun ang sinasabi ng mga tao tungkol sa atin. Yung karakter, yun ang sinasabi ng Diyos Yung tungkol Diyos. sa atin. Oh, Ayan. okay. So, So, kakaiba. Pag sinabi mong karakter, medyo mag-iingat ka. Hindi tayo ang mag-judge ng karakter. Sasabihin ko, mabait yan kasi nakikita sa telebisyon. Hindi. Ang karakter ay yung likas na unti-unting ipinapaaninag, yung likas ng ating Panginoong Hesus. Yun yung karakter. Kaya ito ay nangyayari ito, bahagi ng pananampalataya. It is a mysterious thing that happens into our life. Hindi ito ginagawa ko para, maganda na ang aking karakter. Hindi po ganoon. Okay, Ayan. okay. So lilinawin natin na hindi ito yung ginagawa natin ang nagpapaganda ng ating karakter, kundi yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay ang nagpapaganda ng ating karakter. So sa bungad pa lang ng ating pag-aaral, nakikita na natin yung napakagandang katotohanan mula dito sa salitang karakter. Karakter. Na ngayon ay nasumpungan natin na ito palang karakter, ito yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, paano ito mahahayag at makikita ng mga tao? Ayan, Pastor, ito'y bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Yung ating pagsasalita, pagkilos. Kaya nga, pag tayo nanunumpa sa watawat, doon sa huling bahagi ay gagawin ko ito sa in words, in action, and in deeds. Ayan, sa salita, sa kilos, at gawa. Ganon din, sa pananampalataya, nakikilo yun sa kilos, sa salita, at sa gawa. At ito'y pang-araw, hindi ito, Pastor, ito scripted. Hindi. Ito yung natural na nangyayari araw-araw. Sa lahat ng mga karanasan na pinahihintulutan namang Diyos na ating buhay, lumalabas yung ating karakter. Lalong-lalo na, ididiin ko, Pastor, pag dumaan tayo, kagaya ni Job, doon sa mga karanasan na hindi kaaya-aya sa tingin natin at sa tingin ng Diyos na parang argabyado tayo, kagaya ni Job, di ba? Ay, hindi naman niya deserving yung tanggapin ang mga ganong mga karanasan sa kanyang buhay. Pero, doon, kung nag-react siya ng hindi tama doon, bagamat nagtanong siya sa Panginoon, pero yung pagtatanong niya, pinapakita lang na limited yung kanyang pagkaunawa sa kapangyarihan ng Diyos. Opo, yun, nabanggit ninyo itong si Job, kung paano lumabas yung kanyang karakter. Ngayon, dito sa banal na kasulatan, mararing bigyan natin ng pansin itong binabanggit sa, balikan natin muli, yung Job Kapitulo 1, 1 at 8. Ayan, Pastor. Para- Magandang ating baybayin ang Kapitulo 1, talatang 1 at 8. Inulit itong pangungusap dito. Yung una ay pangungusap ng manunulat na kinasihan ng banal na espiritu. At yun ay si Moses, isinulat niya yung ano ang pagtaya niya kay Job. Sa talatang 8, ito yung salita na nagmula sa Diyos kung tumpak, nag-uugnay. Yung sinasabi ng tao at yung sinasabi ng Diyos, iisa ang description nila. Napakaganda, Pastor, kasi itong unang talata dito, si Moses, yung manunulat, kapwa niya tao. Pero sa Kapitulo 8, ang Diyos na ang nagsalita kung sino siya. Yan, pakibasa, Pastor. Sabi dito, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaking iyon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Talatang 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Ayan, yun ang karakter. Bakit? Nagsalita na ang Diyos. Ito yung assessment niya. Bakit? Final assessment ito, Pastor. Bakit? Nakikita niya, naririnig niya ang mga salita, yung mga kilos, nakikita niya. Tayo, hindi natin nakikita. Ikaw, hindi kita nakikita for the whole week. Ngayon lang tayo ulit nagkita. Hindi ko pwedeng, ang bait-bait ni Pastor Sabat. Sasabihin ko kaagad. Hindi. Ang Diyos nakikita niya, naririnig niya, napagmamasdan niya ang ating mga kilos at pakikisama sa lahat. Then He made an assessment kay Job, ito siya, at may 3. Yun din ang assessment at pagtaya ni Moses. Ano yung 4 na bagay, Pastor? Ang sabi, lalaking sakdal. Ayan, lilinawin natin, Pastor, ha? Iba yung sakdal sa walang
walang nagagawang kasalanan. Magkaiba yon. Sakdal, ha? Ito'y sakdal, pastor. Ang ibig sabihin, siya ay mature. Yun ang concept ng ating pag-aaral eh. Dumating siya doon sa pamantayan na siya ay mature na sa kanyang pagtitiwala at pamumuhay. Hindi yung pabago-bago, hindi yung double-minded, kundi fix. Magtitiwala ako sa Diyos, ano man ang mangyari sa akin. Maturity yun, pastor. Ikalawa, ginamit yung matuwid. Yung matuwid dito ay, kumbaga sa ating assessment ngayon ay mabuti. Ayan, mabuting tao. Ito yung assessment ng public. Ano ba ang pagtingin ng kanyang mga kasama, ng sambahayan, ng mga kapitbahay tungkol sa kanya? O kung sa terminolohiya natin ay reputasyon ngayon. Yung ikatlo, ang sabi doon ay natatakot sa Diyos. Hindi yung natatakot na siya'y nanginginig at magtatago. Hindi. Natatakot kundi tapat na paglilingkod, sabi sa ating leksyon. Faithful service sa Panginoong Diyos. At yung huli, humihiwalay sa kasamaan. Ang ibig sabihin, hindi siya naghahabol na gumawa ng masama. Hindi ibig sabihin ito na hindi na siya nakakagawa ng kamalian. Hindi. Kundi ayaw niyang gumawa ng masama sapagkat ito'y nakakasama sa kanyang relasyon sa kanyang Diyos at sa kanyang kapwa. Yeah, nakita natin dito yung karakter nitong si Job na pinatunayan naman ng manunulat na si Moses. So ngayon, naglalaro sa aking isipan, sino ba ang humuhubog ng ating karakter? Tayo ba o ang Diyos mismo ang naglalagay kung anong karakter meron Ayan, tayo? merong term na gagamitin mamaya sa leksyon, yung cooperation. So, hindi pwedeng i-impose ng Diyos na ikaw maging ganito. Ayaw mo namang makikooperate. Hindi eh. Kasi ang isang tagasunod ng Diyos ay nandun yung will natin. Yung kagustuhan natin. Hindi pipilitin ng Diyos na hindi tayo robot, pastor. Meron tayong freedom of choice na sumunod o hindi sumunod. Gampanan ang inaatas ng Diyos o hindi. Kaya nga, makiki-cooperate tayo. At pababayaan nating gumawa ang banal na espiritu sa ating mga buhay, nangungusap na pag mali ang ating gagawin, ay merong maliit na tinig nagsasabing, huwag mong gawin yan. Pag nakikooperate tayo, hindi huwag natin gagawin. Pag naramdaman natin na, huwag kang pupunta sa lugar na yan, huwag kang kakain ng mga ganitong mga bagay. Kasi tayo sa sinasabi natin na, o pati pagkain, pati pag-inom, pati isusuot, bahagi ng pagluwalhati natin sa Diyos. Pupunta tayo doon mamaya sa bandang huli ng ating pag-aaral. So kaya nga dito sa ating tinutunghayang pag-aaral, makikita natin na ipinakita rin ni Job kung ano yung kanyang kondisyon sa ilalim ng mapagmahal na pangangalaga ng ating Panginoon. Ayan, Diyos. pastor, maganda yon. Yung kondisyon ni Job. Sa Job Kapitulo 29, ang talata ay 2 at 6, pastor. 29, ang talata ay 2 at 6. Sa talatang 2 at 6 ng Kapitulo 29 na aklat ni Job, ang sabi ay ganito, O ako naway napasa mga buwan noong dakong una, gaya noong mga kaarawan ng binabantayan ako ng Diyos. 6. Noong ang aking mga hakbang ay naliligo sa gatas at ang bato ay nagbubuhos para sa akin ng mga ilog ng langis. Yan. Pastor, narito yung sinasabi na siya'y pinapatnubayan at ang ginamit na salita doon sa talatang 2 ay binabantayan ako ng Diyos or being protected by God. Dinidescribe niya yung mga panahon, yung mga unang bahagi ng kanyang buhay, pastor, na siya'y pinatnubayan, iningatan, binantayan, at pinaliligo ng mga pagpapala. Yun ang sinasabi niya. Showered with so many things. Ito yung description niya ng kanyang sarili noong siya ay nagtatapat sa Panginoon. Now, tingnan din natin, pastor, yung tala ni David sa 91:11, 91:11 ng mga awit. Ano naman ang naging karanasan ni David dito, 91:11? Sabi sa talata, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ayan. So, dito, sinasabi ni Salmista David na ibinibilin ng Diyos na tayo'y pangalagaan ng kanyang mga anghel. At si Job kasama doon. So, mula nung siya ipinanganak hanggang doon sa punto na siya subukin, siya ay iniingatan, pinagtatagubilinan na ingatan siya ng kanyang mga anghel. Ito yung pagbabantay, protecting watch care ng ating Diyos. Sa mga bilang, 6:24, sa sulat ni Moses, pastor,
Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Ayan, ang sabi rito, pagpalain kawa ng Panginoon at ingatan ka. Ito yung panalangin ng mga pari sa kanilang mga tao. Ito yung benedictory prayer, Pastor. Ito yung panalangin ng mga pari, saserdote, sa mga tao na pupunta sa loob ng tabernakulo God bless you. nung mga panahon yon. At ang sabi doon, pagpalain kanawa ng Panginoon. At ingatan ka. Oh, di ba? Di ba ginagamit din natin ito God pagka bless you. yung benediction. Now, sa ating linawin dahil may mga ilang mga kapatid, pag nakalagay sa program benediction, at ikaw ang nakalagay doon, pastor na magbabahagi, pastor ka man, elder ka man, ay huwag kang manalangin ng napakahaba na pastoral prayer o ano pa man na confession. Hindi. Pag sinabing benedictory, babasbasan mo ang bayan ng Diyos. Okay. Yung pag-ibig, patnubay, gabay, ay sumakanawa nila pag-alis nila sa loob ng bahay-sambahan. Ito yung context itong sinasabi rito ni Moses sa mga bilang. So, subalit ano yung kondisyon, Pastor, para matamasa mo, para makamit mo yung pag-iingat ng Diyos, yung pagbabantay niya, katulad nung naranasan ni Job? Ayan, yung tinalakay natin una kanina, Pastor, ay dapat ay yung apat na bagay. Sakdal, Sakdal. matuwid, natatakot sa Diyos, at lumalayo sa kasamaan. Yun. Ito naman, hindi naman ito ura-uradang mangyayari, Pastor. Ito'y personal na karanasan. So itong mga ito, ang ibig sabihin itong tatlong bagay na ito, nagpasakop ang tao sa Diyos at Ayun, tinanggap ang Diyos na kanyang tagapagligtas o manunubos. Ayan. So sa context natin, ang unang bahagi nito ay iligtas tayo ng Panginoon. Hindi ka pwede, Pastor, na sumunod sa Diyos na hindi ka naliligtas o iyong tinatanggap ang manunubos sa iyong personal na magsasanggalang sa iyo. Kaya pumapasok na naman dito yung napakagandang turo natin na maranasan dapat natin yung katiyakan ng kaligtasan. Tama yun, Pastor. Kasi kung hindi natin mararanasan ito, hindi mo maibabahagi sa iba kung ano yung naranasan mo sa ilalim ng pagbabantay ng Panginoon. Tama yun, Pastor. Kaya nga dapat ay, now, alam natin ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Ayan. Pero nang magkasala ang tao, nagkadaroon ng dalawang paglilingkod. Yung sumusunod sa Diyos, kagaya kay Cain at Abel, di ba? O parehong nilikha ng Diyos. Yung kanilang mga hayop at mga halaman ni Cain ay parehong nanggagaling sa Panginoon. Hindi naman nanggagaling sa diablo ang bendisyon kundi nanggagaling sa Panginoon. Pero ano ang nangyari? Nagiging dahilan kung minsan ng kaguluhan yon dahil ikaw'y pinagpapala. Kaya nga, ang mga mananampalataya ay kuminsan sa huling araw ay pinag-iingat. Bakit? Kasi maiinis yung mga tao pag pinagpapala tayo. Yung hindi naniniwala sa Diyos. Bakit sila prospering? Kaya nga ang diablo galit na galit Kita natin kay Job, bakit niya sinusubukan si Job dito sa kasaysayang ito? Kasi ayaw niya na pinagpapala yung mga sumusunod sa Diyos. Kaya pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon, ang isang tanging sikreto upang makamit natin ang pag-iingat ng Diyos at ang kanyang pagbabantay. So ano man yung mangyayari sa buhay natin kapag tayo nasa Diyos, nakatitiyak tayo na meron tayong kaligtasan. Tama yun, Pastor. At dito, sa pinag-aaralan natin, gusto rin nating malaman paano naman tinitingnan ng ibang tao ang karakter ni Job. Ayan, karakter ang ginamit, pero dapat reputasyon Reputasyon. Paano tinitingnan ng mga buong pagkatao. Kasi pagkataong tinutukoy natin dito Yan, dito sa Job 29, ang talata ay 8 hanggang 17. Nakikita ko ng mga binata at nagsisipagkubli at ang mga matanda ay nagsisitindig at nagsisitayo. Ang mga pangulo ay nagpipigil ng pangungusap at inilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig. Ang tinig ng mga mahal na tao ay tumatahimik at ang kanilang dila ay dumidikit sa nangalangala ng kanilang bibig. Sapagkat pagka naririnig ako ng pakinig ay pinagpapala nga ako at pagka nakikita ko ng mata ay sumasaksi sa akin sapagkat aking iniligtas ang dukha na dumadaing. Ang ulila rin naman na walang tumutulong sa kanya. Ang basbas ng malapit ng mamatay ay sumaakin at aking pinaawit sa kagalakan ang puso ng babaeng bao. Ako'y nagbibihis ng katwiran at sinusuotan niya ako. Ang aking kaganapan ay parang isang balabal at isang diadema. Ako'y naging mga mata sa bulag.
at naging mga paa ako sa pilay. Ako'y naging ama sa mapagkailangan at ang usap niyong hindi ko nakikilala ay aking siniyasat at aking binali ang mga pangil ng liko at tinagaw ko ang huli sa kanyang mga ngipin. Napakaganda ng description. Alam mo, Pastor, ginamit niya yung salitang ako, akin, pero hindi ito self-centeredness. Nakagaya doon kay Lucifer sa Isaiah Kapitulo 14. Ito ginamit niya at ipinahayag yung mga salitang yon na gumawa siya ng mabuti sapagkat siya'y pinatnubayan ng Panginoon. Produkto ito o resulta ito ng isang ugnayan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung binagong buhay. Ayan. Kaya bakit siya nakakagawa ng, siya'y tumutulong sa mga dukha, nagiging paa sa mga pilay, nagiging mata sa mga bulag, tumutulong sa mga maralita, ginagalang. Ang term dito, Pastor, ay iginagalang siya nung mga taong nasa kanyang kapaligiran sapagkat yung kanyang pamumuhay ay resulta ng isang ugnayan sa makapangyarihan ng Diyos na bumago ng kanyang buhay. Amen. So napakaganda noong ipinakita dito sa aklat ni Job kung paanong si Job ay iginalang ng ibang mga tao sa nakitang napakagandang pag-uugali na meron siya. So kaya nga, isa pang punto na dapat nating makita dito ay yung bang karakter o reputasyon ng isang tao ay nagbabago ba kapag ka dumarating sa kanya ang kalamidad. Ayan. So, paano yon inihayag ni Job? Yung kanyang buhay bago ang kalamidad. May naging pagbabago ba? Pastor, tunghayan natin ang kanyang mga pangungusap sa 31. Ang talata ay 1 hanggang 23. Ako'y nakipagtipan sa aking mga mata. Paano nga akong titingin sa isang dalaga sapagkat ano ang bahagi sa ganang akin sa Diyos mula sa itaas at ang manas sa makapangyarihan sa lahat mula sa kaitaasan? Hindi ba kasakunaan sa liko at kasawi ang palad sa mga manggagawa ng kasamaan? Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad at ibinibilang ang lahat ng aking mga hakbang? Kung ako'y lumakad na walang kabuluhan at ang aking paa ay nagmamadali sa pagdaraya, timbangin ako sa matuwid na timbangan upang mabatid ng Diyos ang aking pagtatapat. Kung ang aking hakbang ay lumiko sa daan at ang aking puso ay lumakad ayon sa aking mga mata at kung ang anumang dungis ay kumapit sa aking mga kamay, kung gayoy papagasikin mo ako at babayaang kanin ng iba o bunutin ng bunga ng aking bukid. Kung ang aking puso ay napadaya sa babae at ako'y bumakay sa pintuan ng aking kapwa, kung magkagayoy, iba ang ipagiling ng aking asawa at iba ang yumuko sa kanya. Sapagkat iya'y isang mabigat na sala o isang kasamaan sa parurusahan ng mga hukom, sapagkat ang isang apoy na namumugnaw hanggang sa pagkapahamak at bubunutin ang lahat ng aking bunga. Kung hinahamak ko ang katwiran ng aking aliping lalaki o aliping babae, nang sila'y makipagtalo sa akin, ano nga ang aking gagawin pagka bumabangon ng Diyos at pag kanyang dinadalaw, ano isasagot ko sa kanya? Hindi ba siyang lumalang sa akin sa bahay bata ang lumalang sa kanya at hindi ba iisang humugi sa akin sa bahay bata? Kung pinagkaitan ko ang dukha sa kanilang nasa o pinangalumata ko ang mga mata ng babaeng bao o kumain ako mag-isa ng aking subo at ang ulila ay hindi kumain niyaon, hindi mula sa aking kabataan ay lumaki siyang kasama ko, na gaya ng may isang ama, at aking pinapatnubayan siya mula sa bahay bata ng aking ina. At kung ako'y nakakita na sino mang nangangailangan ng kasuotan o ng mapagkailangan na walang kumot, kung hindi ako pinagpala ng kanyang mga balakang at kung siya hindi nainita ng balahibo ng aking mga tupa, kung binuhat ko ang aking kamay laban sa ulila, sapagkat nakita ko ang tulong sa akin ng pintuang bayan, kung magkagayoy, malaglag ang aking balikat sa abot agawin at ang aking kamay ay mabali sa buto, sapagkat ang kasakunaang mula sa Diyos ay kakikilabutan sa akin at dahil sa kanyang karilagan ay wala akong magawa. Narito, Pastor, ay binanggit ni Job kung ano yung kanyang assessment sa kanyang sarili bago dumating ang mga kalamidad. Na hindi siya nagpabaya sa mga ulila, sa mga mahihirap, ginampanan niya ang kanyang tungkulin sa lahat ng tao na nasa kanyang kapaligiran. Narito, Pastor, ang dinalaw yung mga may sakit, nagpakain ng mga ulilang mga balo, at kung ano-ano pa. Lahat ng ito ay kanyang ginagawa bago dumating yung trahedya o mga kalamidad na dumating sa kanyang buhay, Pastor.
Kaya nga yung talatang 7 ay napakalinaw. Pakiulit, Pastor. Kung ang aking hakbang ay lumiko sa daan at ang aking puso'y lumakad ayon sa aking mga mata at kung anumang dungis ay kumapit sa aking mga kamay. Ayan, meron ba na dungis sa kanyang mga mata? Alam mo, Pastor, ang kasalanan ay nasa 3 bagay. Pride of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. Yung sa 1 Juan, mapapansin natin na ang 3 ito hindi nasumpungan kay Job. Wala, kundi yung kanyang pagtulong, interes, kung ano yung interes ng Diyos para sa kanyang kapwa, yun din ang kanyang ginagawa at isinasakabuhayan. Ibig sabihin, sa panahon ng kasaganaan, nakita rin kay Job yung napakagandang pag-uugali na siyang dapat na maging halimbawa sa bawat isa sa atin. So, hindi lamang siguro sabihin natin sa panahon ng kasaganaan, maging sa kahirapan, hindi nagbabago yung ating pag-uugali. Ngayon, paano pinakita ni Job ang katotohanan na ang lahat ng tao ay pantay-pantay? Ayan, idiniin niya dito sa Kapitulo 31, ang talata ay 13 hanggang 15, Pastor, na tayo ay pantay-pantay. Kung hinamak ko ang katwiran ng aking aliping lalaki o aliping babae nang sila'y makipagtalo sa akin, ano nga ang aking gagawin pagka bumabangon ng Diyos at pagka kanyang dinadalaw? Anong isasagot ko sa kanya? Hindi ba siyang lumalang sa akin sa bahay bata ang lumalang sa kanya at hindi ba isang humugis sa atin sa bahay bata? Ayan, so yung nag-ingat kay Job nung siya nasa sinapupunan ng kanyang ina, yun din ang Diyos na nag-ingat sa lahat ng tao na ipinaglihi at ipinanganak. Ang ibig sabihin, pantay. Wala pong mayaman kapag nasa loob ng tiyan. Bagamat iba siguro ang kinakain ng nanay, pero yung batang naroon ang nag-iingat ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At isa sa kagandahan na pagpapahayag din sa kung paano tumingin ang Diyos sa tao ay pinapakita rin na pantay-pantay ang paningin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tayo tinitingnan ng Diyos na ito ay mayaman, may pinag-aralan. So, hindi yan ang pamantayan ng Diyos sa kanyang pagtingin sa tao. So, dadalawa ang kanyang pamantayan, Pastor. Ikaw ay nilalang niya. So, equal tayo doon. At yung oportunidad na tayo iligtas niya, equal din tayo doon, Pastor. Lahat ay binigyan ng pagkakataon na maligtas sapagkat tayo ay kanyang mga nilalang. Parehong binibigyan ng ulan, parehong binibigyan ng tag-init, parehong binibigyan ng sariwang hangin. Ito ang Diyos na nagmamahal sa atin. Yan, walang favoritism. Kaya nga, ano ang lihim ng kanyang katapatan at pagiging masunurin sa gitna ng mga pagdurusa at pagkaubos ng kanyang mga ari-arian? Ayan. So ito yung tanong na kung saan ay nakikita ho natin ito sa iba't ibang mga tao na dumaranas ng mga pagdurusa pagkatapos na sila'y naghirap at naubos yung kanilang kayamanan, nagkakaroon ng pagbabago yung kanilang pakikitungo sa ating Panginoong Diyos. Ayan, yung dati ay masiglang dumadalo, nanlulupaypay, hindi na dumadalo. Yan, dumadalo. O kaya sinisisi yung iba, ayan, na yung pastor, hindi sila dinadalaw, or what. Naghahanap tayo ng pwede nating ituro pagka ganitong mga panahon. Now, tingnan natin kay Job, Pastor, kung ano ang naging reaction niya at paano ipinakita yung lihim ng kanyang pagiging tapat at masunurin, bagamat siya ay nagdumaranas ng mga sakuna at mga pigati sa kanyang buhay. 24 hanggang 34 ng Kapitulo 31. Kung aking pinapaging ginto ang aking pag-asa at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala. Kung ako'y nalagak sapagkat aking kayamanan ay malaki at sapagkat ang aking kamay ay nagtamo ng marami, kung ako'y tumingin sa araw pagka sumisikat o sa buwan na lumalakad sa kakinangan at ang aking puso ay napadayang lihim at hinagkan ng aking bibig ang aking kamay, ito may isang kasamaang marapat parusahan ng mga hukom. Sapagkat idinakwil ko ang Diyos na nasa itaas, kung ako'y nagalak sa kasakunaan, niyaong nagtatanim ng loob sa akin, o nagmataas ako ng datnan siya ng kasamaan. Oo, hindi ko tiniis ang aking bibig sa kasalanan, sa paghingi ng kanyang buhay na may sumpa. Kung ang mga tao sa aking tolda ay hindi nagsabi, sinong makasusumpong ng isa na hindi nabusog sa kanyang pagkain?
Ang tagaibang lupa ay hindi tumigil sa lansangan, kundi aking ibinukas ang aking mga pinto sa manglalakbay. Kung aking tinakpan na gaya ni Adan ang aking mga pagsalangsang sa pagkukubli ng aking kasamaan sa aking sinapupunan, sapagkat aking kinatatakutan ang lubhang karamihan at pinangilabot ako ng paghamak ng mga angkan, nanupat ako'y tumahimik at hindi lumabas sa pintuan. Narito, Pastor, tinatalakay niya yung panahon na siya ay nasa kahirapan at mga pagdurusa. Pero papansinin natin, Pastor, na hindi niya ipinagmalaki, hindi siya nagtago na yung kanyang mga kasamaan. Ang ibig sabihin, tinatanggap niya siya makasalanan. Makasalanan. Yan. So, bagamat sa kanyang paningin wala siyang nagawang pagkakamali para dumating ang mga ganon. Pero hindi niya idinidinay, Pastor, na siya ay narito sa magulong sanlibutan at meron pa rin siyang likas na pagiging makasalanan, at yun ang tema na dapat na naging sentro ng pagbabago nang baguhin siya ng Panginoon na kanyang manunubos. Yeah, so napansin natin yung lihim ng kanyang katapatan na ipinakita niya yung pagiging masunurin. Siguro ito yung resulta ng kanyang pananampalataya. Ayan, so faithfulness nga, katapatan yung kilala niya, yung pinagtiwalaan niya. Yan, yung faithful tayo dahil kilala natin. Hindi tayo pwedeng magtapat sa isang Diyos na hindi natin siya lubos na kilala. Kilala niya yung kanyang Diyos, doon niya ini-anchor yung kanyang pagsunod kahit na nasa kalagitnaan ng mga pagsubok sa buhay. Kaya nga, ito yung isang dahilan kung bakit nanatiling tapat itong si Job. At dito sa banal na kasulatan, maraming halimbawa na binabanggit. Katulad halimbawa ng pagkabanggit ni Mateo. Yan, kung titingnan natin sa Mateo Kapitulo 7, 22 hanggang 27. Dito marahil naangkop yung katanungang paano pinapahayag nitong si San Mateo ang dahilan bakit si Job ay nanatiling tapat. Ayan, Pastor, 22 hanggang 27 ng Kapitulo 7 ng Mateo. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon. Hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagay papahayag ko sa kanila kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. At nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito ay nangatilihan ng karamihan sa kanyang mga aral sapagkat sila'y tinuturuang tulad na may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga iskriba. Narito, Pastor, makikita natin na si Job ay dito sa pagsasalarawan ng ating Panginoong Hesus, dito sa Kapitulo 7, ay inihalin tulad sa dalawang klase ng nagtatayo ng kanyang bahay. Si Job ay yung matalinong tao. Yung nagtayo sa batuha, sa may pundasyon ng bato. Hindi ang pundasyon ay mga buhangin. Nang ibig sabihin, ang Job ay nagtiwala siya sa Diyos na nakakaalam, yung bato ng pananampalataya, yun ang kanyang kinasasaligan. Kaya't anuman ang dumating sa kanya, hindi pwedeng bumagsak yung kanyang pananampalataya. Kasi nakatayo siya. Hindi yung pananampalataya niya ang matibay, kundi yung pundasyon ng kanyang pananampalataya, Pastor. Yun ang malinaw dito na nais kong hindi. So yun ay isang bagay na napakahalaga na tayong mga nagnanais na maging tapat sa ibabaw ng pangangasiwa sa ilalim ng pangangasiwa ng Panginoon. Unang dapat nating gawin ay yung kilalanin ng Diyos sapagkat ang karunungan ay natatanggap ng isang tao kapag siya ay may pagkatakot sa Panginoon. At dito makikita natin ang katalinuhan na ipinakita ng ating Panginoong Hesus ay yung pagtatayo, yung
pagkuha ng isang pundasyon na kung saan ito ay kahit dumating ang bagyo, anuman ang mga pagsubok na darating, Nakatayo pa mananatili rin. kang matibay. Nakatayo, matibay. So ito yung nakita natin dito kay Job kung bakit siya naging tapat. So ibig ba sabihin, maraming mga tao ngayon na kaya nawawala sa pananampalataya dahil sa maling pundasyon na kanilang kinatayuan. Oo, tama yun, Pastor. Kasi yung pundasyon ay mahalaga. Ito yung base para manatiling nakatayo ang isang gusali. Ganun din naman ang isang taong nagtitiwala sa Panginoon. Kanino natin itinatayo ang ating, ano ang kinasasaligan ng ating pananampalataya? Sa salapi ba? Sa mga pangako ba ng iglesia? Sa pangalan ba ng iglesia? Hindi. Ang ating pundasyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So, ang isa sigurong katanungan ay, paano mo maitatayo yung iyong pundasyon doon sa pundasyon na nais na siyang ng ating Panginoong Jesus? Sa pundasyong Unang-una matibay. sa lahat ay ang sinasabi nating pagtatayo dito ay yung pananampalataya. So unang-una sa lahat, kilala ba natin yung ating sinampalatayanan? Okay? Dahil kung hindi natin kilala yung aking sinampalatayanan, ay pag dumating ang mga kahirapan, Pastor, madali tayong maiagos ng baha ng mga kahirapan, pagsubok at mga pighati. Huwag nating pahihintulutan ito sapagkat ito ang batayan ng ating pagtayo bilang isang tapat na mananampalataya sa Diyos. Yeah. So kaya nga dito pinakita sa atin na isa sa kahalagahan na dapat isaalang-alang natin ay yung maitayo natin yung ating mga sarili sa tamang pundasyon, sa matibay na pundasyon. Dahil kung tayo ay nasa matibay na pundasyon, dumating man ang mga bagyo o mga pagsubok sa buhay, mananatili ka pa rin na nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Pastor, gusto kong dagdagan yung ating idinidiing ideya at kaisipan dito sa paksang ating tinatalakay kung paano nanatiling tapat at ano ang kanyang kadahilanan. At yun yung concept na maliliit na mga pagtatagumpay. Ayan. Yung small victories. Yung mga maliliit na mga pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Noong panahong siya ay marangya at nagtatamasa pa ng malaking bagay. Nagtatagumpay na siya doon, Pastor. May maliliit na mga pagsubok ding dumarating, pero nagtumayo siya doon sa mga yon. Kaya nga ito ang nag-contribute na nung dumating na yung mga malaking kahirapan, nag-contribute yung mga maliliit na pagtatagumpay na yon para magkaroon siya ng mas malaking pagtatagumpay. At napakahalagang gamitin itong mga maliliit na mga pagsubok na ito bilang aplikasyon sa ating pag-aaral. Sapagkat karamihan sa atin, dumaranas ng mga maliliit din mga pagsubok hanggang sa malaki na ito ay isa palang magagamit nating pamamaraan upang lalo tayong maging matibay sa ating pananampalataya. Kaya dapat kapag meron nito, ina-appreciate natin. Kaya nga pala yung ibang mga nakakasalamuha ko sa iba't ibang lugar, pagka meron silang mga testimony, maririnig mo sila, salamat sa Diyos, dumating yung ganitong pagsubok sa buhay ko, at dahil dito, lalo ko na-realize na ako'y nagkukulang sa pananampalataya. Nagiging napakagandang patotoo para ipakilala natin ang lubusan ang kabutihan ng Diyos. Ngayon, katulad ng tinatanong ko kanina, bakit yung pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos para kay Job ay pagiging matuwid? Ayan, maganda yun, Pastor. Nagagalak, natutuwa, nasisiya ang Diyos kung nakikita, hindi lang si Job, kundi lahat ng kanyang mga anak na lumalakad na matuwid. Ayan. Bakit? Doon niya napapatunayan na mali ang akusasyon ng Diablo. Ayan. Okay. Job 22, talatang 3, Pastor. May kasayahan ba sa makapangyarihan sa lahat na ikaw ay matuwid? O may pakinabang ba sa kanya na iyong pinasasakdal ang iyong mga lakad? Ayan, maganda yun eh. Ikaw ay matuwid, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad. Pastor, ito yung idinidiin na ang Diyos ay, natutuwa, nasisiyahan siya pagkat tayo ay lumalakad ng matuwid at tayo ay hindi gumagawa ng kalikuan. Yeah. So ngayon, paano naman sinagot itong katanungan nitong si Eliphaz? Ayan, pansinin natin na itong si Eliphaz ay nagtanong. Siya yung nagtanong dito, Pastor. Ayan, tinanong niya na ang Diyos ba ay natutuwa kapag lumalakad ka ng matuwid at ikaw ay hindi gumagawa ng... Pansinin natin ang tugon
ng ating Panginoong Hesus sa tala ni Mateo, Kapitulo 5, ang talata ay 16. Lumiwanag gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ayan, ang inyong mabubuting gawa, yung pagiging matuwid mo sa iyong pakikisalamuha sa mga tao, ay ano daw, makikita nila ang iyong mabubuting gawa at ano ang resulta? Papupurihan tayo? Hindi. Luluwalhatiin ang ating Ama na nasa langit. So babalik ang glory Sa Panginoon. kung ang ating tayo, kagaya ni Job, matuwid, hindi nagkakamali, hindi lumalakad sa mga masama. Ganon din naman sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ikaw, ako, pastor, at lahat ng kaanib ng iglesia, pag tayo'y lumalakad na matuwid sa harapan ng Panginoon, ang naluluwalhati ay ang ating Diyos na nasa langit. At ang kaaway ay nabibigyan ng mahina na paghatak sa atin mula sa kasamahan. Kaya nga ito yung ating dinidiin na dapat na maranasan ng bawat nananampalataya sa ating Panginoon na kung saan ay ating mapag-igting yung ating relasyon sa Kanya dahil ito yung tanging paraan na kapag meron tayong malalim na ugnayan sa Diyos, ito yung makikita ng mga tao. Lalabas at lalabas yung karakter ng ating Panginoong Hesus. Ayan, so gusto kong idiin na, Pastor. Yung karakter na sinasabi natin ni Job ay refleksyon noong karakter ng kanyang manunubos at manlalalang. Ayan. Yun yung tunay na karakter na ina-appreciate ng mga tao at ang kaluwalhatian nito ay ibabalik pa sa Yan. Diyos. So nagiging malinaw na kapag ka nakita ito ng mga tao sa atin, hindi yung makikita nila kung ano tayo, kundi ang makikita nila sa buhay natin ang Panginoong Hesus. Kaya nga't luluwalhatiin nila ang Panginoon. Kaya yun ang isang mabisang paraan upang sila'y maakay natin sa ating Panginoon. Kasi dito pumapasok kung ganito ang siyang mangyayari sa ating mga pakikisalamuha sa mga tao, naman parang hindi na kailangan ng Bible study. O kailangan natin sigurong bigyang pansin yung mga malalalim na mga bagay sa banal na kasulatan, pero yung akayin ng mga tao, ito'y nagpapasimula sa ating mabubuting mga gawa. Tama yun, Pastor. So kaya nga, dahil sa mga napakagandang mga prinsipyong ito, maging sa bagong tipan, mayroon tayong masusumpungang mga prinsipyo na tinutukoy upang sa ganon ay maipakita natin kung paano ito na-apply sa aklat ng Job. Ayan, pansinin natin ang isang tala na isinulat ni Apostol Pablo, Kapitulo 3 ng aklat ng Efeso. Ang talata ay Gs, Pastor. Napakaganda ng talatang ito. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ayan, upang sa pamamagitan ng iglesia. Sino yung iglesia? Tayo. Tayo. Yung binubuo ng mga kapatid na binago sa pamamagitan ng kaligtasan at pagsisisi, ipapakita nila. Ano ang ipapakita, Pastor? Ang may papakilala ang pamunuan at ang kapangyarihan sa sangkalangitan, ang kapuspusan at karunungan ng ating Diyos. So ang makikilala na rito, yung karunungan ng Diyos at yung kanyang pagiging sakdal, yun ang makikita kung ang iglesia ay binago ng biyaya ng ating Panginoon. At dahil sa karanasan na tayo ay binago ng Diyos, ito ay magiging mabisang paraan upang malwalhati natin siya. Ibalik natin sa aklat ng Job, kasi sabi mo kanina ay iugnay sa aklat ng Job. Ito yung naging resulta, Pastor, na pagkatapos na siya'y subukin, nakita natin na siya'y matapat, ginagalang ng mga tao, bago siya sinubok ng dyablo. Ayan. Pagkatapos na siya'y masubok, Pastor, mas higit na nagbibigay luwalhati siya sa kanyang Panginoon sapagkat yung pamumuhay niya hindi na bago nung siya'y dumayan doon sa libis ng mga kahirapan, kundi lalo siyang naging matapat, naglingkod hanggang sa pinanumbalik ang dati niyang katatayuan
pagkatapos niya sa isubukin. Napakahalagang bigyan ng diin itong mga prinsipyong katulad nito at balikan natin sapagkat itong ating pinag-aaralan ay mga leksyong makukuha natin mula sa aklat ni Job. Paano nga ba tayo magbibigay kalwalatian sa Diyos? Siguro gumamit tayo ng dalawang talata galing kay Apostol Pablo. 1 Corinto 10:31, Pastor. 1 Corinto, Kapitulo 10, ang talata ay 31. Kaya kung kayo'y nagsisikain o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalulwalhati ng Ayan, Diyos. ang nasa isip natin, ang lahat ng ating ginagawa sa araw-araw, nakikita man o hindi, dapat magbigay kalwalhatian sa Diyos. Ano yon? Yung ating pagkain, pag-inom, pag-aasawa, paggawa sa gawain sa trabaho, pagtitinda sa palengke, hindi nandadaya ng mga timbangan, o ano pa mang mga transaksyon na ating gagawin, dapat magbibigay kalwalhatian sa Panginoon. Ito ang nais ng Diyos na makita. At ito ay natural. Simultaneous ito, Pastor. Kaya ito'y nagiging nakakahawa sa nasa mga kapaligiran. Kaya nga ba isang napakahalagang bagay na maisaalang-alang natin sa ating pamumuhay, parang bawat araw ang ating pangunahing gawain magbigay kalwalhatian sa Kanya. Ngayon, ano ang papel ng pakikisa ng tao sa gawain ng Diyos sa pagbabago ng ating Ayan, puso? kanina nabanggit na natin yun, yung pakikiisa. Yan. Babaguhin. Alam mo, Pastor, hindi pipilitin ng Diyos na baguhin ang isang tao kung ayaw niya. Kung ayaw niya. Merong pagpili yan. Babalik tayo dun sa pinagkaloob. Nang lalangin ng Diyos ang tao, pinagkalooban niya tayo ng pagpili. Kaya nga ang tao namili ng masama at ng mabuti. Ganon din naman, kung gusto mo na baguhin ang iyong puso o manatili kang madumi o tigang ang iyong puso. Nasa atin yon. Ang kooperasyon natin ay magpasakop tayo, Pastor. Ibigay natin yung will natin. Hindi natin kayang gawin yun na baguhin tayo. Pero ating isuko yung ating kaisipan at ang ating sarili na sana ang Panginoon ang bumago. Kasi kung minsan may mga habit tayo, may mga aktibidades tayo na kung minsan na hindi tama, isusuko natin, Panginoon, bigyan niyo ako ng pagtatagumpay upang aking mapagtagumpayan ang mga bagay na ito na hindi kaaya-aya sa inyong harapan. Madalas kong na-encounter itong mga pangungusap na ito na kailangan yung kooperasyon ng tao para ang katuwiran ay maghari sa kanyang buhay. Naririnig natin palagi, lalo na yung mga appeal sa atin, isuko natin ang buhay natin sa Diyos. Yung po bang pagka sinuko mo na yung buhay mo sa Diyos, wala ka nang gagawin o ang Diyos na ang gagawa ng lahat para sa iyo? Ayan, medyo may diin na dapat nating ipansinin dyan, Pastor. Ang pinasasakop, ito. Ang isipan. Ang kaisipan, the willpower. Yan. Pag pintulutan natin ang Diyos na mag-control natin. Kaya nga sa Roma, Kapitulo 12, basahin natin, Pastor. Narito yung misteryo, yung hiwagang nangyayaring yan. Roma 12, 1 at 2. Kaya nga, mga kapatid, pinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya'y ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiyahon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Pastor, sabi rito ay pasakop ang inyong mga mga Pag-iisip. pag-iisip. Sa pagbabago ng ating kaisipan, malalaman natin yung mabuti at kaaya-aya. Kung pinasakop natin ang ating pag-iisip sa Diyos, babaguhin niya ito. At yung katotohanan tinanggap natin, yun ang unti-unting mag-purify. Yun ang terminolohiya ni Santiago. Purify us. At yun ang babago na unti-unti sa ating mga buhay. Kaya nga, nababasa natin, ilagay natin ang ating mga sarili sa mga kamay ng Diyos upang Kanya tayong hubugin sa ngayon sa Kanyang nais. O di kaya, para bang isang, itong ating katawan, ang nagmamanubela tayo. At dahil sa tayo nagmamanubela nito, sa halip na papunta doon sa tamang landas, na papunta sa liko. Upang mangyari yung nais ng Diyos, ipaubaya natin sa Diyos, siyang magmanubela nito. Tama At yan, Pastor. makikooperate tayo sa Kanya. Siguro, parang ganung prinsipyo na kapag inaagaw natin muli ang pangangasiwa sa Kanya, doon naman tayo muling
nagkakasala na nawawala doon sa kanyang direksyon. Alam mo, sa banal na kasulatan, Pastor, may tatlong klaseng tao. Yan. Meron yung natural man. Ito yung natural na tao, yung makasalanan. Walang Kristo, walang alam. Kundi yun, maraming ganyan. Pinatatakbo ang kanyang sarili at ang sentro ng kanyang sarili ay self. Sarili. Pero merong dalawang klase ng Kristiyano at ito ang mapanghanib. Dapat bantayan natin. Yung isang Kristiyano, ang tinatawag ay karnal. Kristiyano po yung tinutukoy na carnal mind dito. Yan. Ano yon? May Kristo siya sa kanyang buhay, pero ang nakaupo sa sentro ng kanyang buhay na nagmamaneho, sabi mo, Pastor, ay ang sarili. Ang nais ng Diyos, nandun tayo, yung spiritual man, ito yung wala ang self, nasa labas ng iyong sarili, at ang nakaupo sa sentro na nagmamaneho ay ang Kristo, ang krus. Siya ang bumabago. Yan. Pero sa totoo, Pastor, nagkakaroon ng paglalaban. Yan. Paglalaban yung si Kristo ang mangunguna at yung ating personal na sarili na pangunguna. Saan nangyayari ito? Dito sa kaisipan. Yan. Yan yung lagi nating nababanggit sa ating mga nakaraang pag-aaral. Itong kaisipan na ito ang labanan ng mabuti at ng masama. Kaya kung ang kaisipang ito ay masisira ng mga bagay na inilalagay din natin sa ating katawan, magkakaroon ng maling disposisyon. So kaya nga bigyan natin ng kahalagahan yung ating tamang pagpili upang sa ganoon nananatili tayo na nasa ilalim ng pamamahala ng ating mahal na Diyos. Tama yun, Pastor. Yeah. Ngayon, itong si Job, pinakita niya yung pamumuhay sa pananampalataya at tapat na pagsunod. Kaya gusto nating idiin ito, napakahalagang bagay na matutunan natin ito, na kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay na nananampalataya at tapat na sumusunod. Ayan, yung susing talata na ating binanggit mula sa pasimula, Pastor, na isinulat ni Santiago, yung pananampalataya na gumagawa. Ang ibig sabihin, nanampalataya siya, tinanggap ang ating Panginoong Hesus at sinusunod yung kanyang mga aral sa araw-araw. Now, si Apostol Pablo, nagbigay din ng aral at susog dito sa kaisipang ito. Hindi niya tinutuligsa si Santiago. Kolosas Kapitulo 2, ang talata ay 6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. So dalawa, meron yung aspect na tayo'y nanampalataya at yung aspect ng pagsunod o yung paglakad na may pagpapasalamat sa Diyos na gaya niya na ating kinabubuhay. Yan. So tatandaan natin. So nananampalataya, namumuhay na may pagsunod na nais maging kagaya ng ating Panginoong Hesus. At sa ganitong paraan, kung itong mga bagay na ito ay nagaganap natin sa buhay natin, palagi ko ito po yung naabot natin yung nais ng Diyos na makita sa atin yung nagpupuri sa kanyang dakilang pangalan. Ngayon, bilang iglesia, paano tayo magbibigay luwalhati sa Kanya at sa harapan ng mga tao at maging ng mga anghel? Yan. Bilang iglesia, Pastor, nais mong iyong pansinin. Collective na ito. Pag sinabi mong iglesia, tayong mga kaanib ng iglesia, hindi na personal na mga pananampalataya at pagsunod, ay magbibigay tayo ng kaluwalhatian sa mga tao at sa mga anghel. Paano ito, Pastor? Simple. Magkakaroon dapat consistent ang ating mga kabuhayan. Ayan. Pare-pareho dapat. Ibig sabihin na, pareho yung ating sinusuot. Hindi ganoon. May mga ibang, kung nakikitang mananampalataya ngayon na naniniwala sa Panginoong Hesus, talagang naka-uniforme ng puti. Naglalakad. Hindi ganoon ang ine-emphasize. Ang ine-emphasize nito ay yung paraan. Yung ating, yung ating set ng pananampalataya. Pare-pareho ba tayo? So, kaya tayo may doktrina eh. Yung iba hindi maintindihan niya, bakit may doktrina? Para iisa. Kaya pag pumasok ka sa isang iglesia o sa isang grupo ng mananampalataya, may sets of beliefs. Kaya nga bago ka bautismuhan, tinatanong kung sinasampalatayanan mo ito dahil hindi ka pwedeng umalib na hindi mo sinasampalatayanan itong basic na ito. Bagaman sasabihin natin, part ba yan ng pagiging Kristiyano? Oo, part yan dahil we are a community of faith. Tayo ay komunidad ng pananampalataya at may certain rules of faith na nakabatay sa banal na kasulatan na dapat isakabuhayan natin bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. So basic yun, Pastor. At bilang isang iglesia, tinawag tayo sa pagnanais ng Diyos na magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanyang dakilang pangalan.
Kaya nga yung pagiging consistent natin sa pananampalataya ay makakahawa sa iba at sa buong iglesia na nagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. Well, kinapusan naman tayo sa oras sa napakagandang talakayang ito. Kaya nga nais ko pong magbigay ng kaunting pagbubuo lamang dito sa ating leksyon. Alam po ninyo, ang aklat ni Job ay mahirap unawain at maraming aspeto. Napakahirap pagsamasamahin ng lahat ng magagandang pananaw para sa isang quarter ng pag-aaral. Gayunpaman, ang maliwanag para sa pagtatapos ng ating pag-aaral dito sa seryeng ito, ang mensahe ng aklat ay nakasentro kay Kristo. Mulit-muli, ito'y tumutukoy sa ating manunubos, kaligtasan at tamang pamumuhay na mayroong pananampalataya. Amen. So tapusin natin ang pag-aaral sa isang panalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa pakikisama niyo sa amin. Aming natutunan ng mahalagang mga leksyon na makukuha mula sa aklat na ito na nakasentro sa aming Panginoong Yesus, na kung saan sa kasaysayan ni Job, aming naunawaan ang aming dakilang manunubos na pag-asa namin sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya dalangin namin, Panginoon, tulungan niyo kaming manatiling namumuhay na nananampalataya at tapat na sumusunod upang kami ay makaakay pa ng iba na luluwalhati sa inyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo ang lahat ng sumusubaybay sa programa, ang kanilang mga sambahayan, ang kanilang mga pamumuhay. Lagi naming madama ang presensya ng Panginoon. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, nagpapasalamat kami sa inyong pakikisama sa ilang mga minutong naging talakayan. Sana huwag kayong bibitiw para sa huli pang serye ng pag-aaral, ika-14 na pag-aaral. Ito ay minsan lang yan mangyayari. Bonus po yan. Kaya hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Ako po si Pastor Jose Sabad Jr. at si Pastor Elioma ay nagsasabing guminhawa nawa ang inyong pamumuhay.